Ay, malupit ito. Balita ko, nagbabayad daw to eh. Yun ang sinasabi nila, mga fake news nila, nagbabayad daw to ng 5 milyon. milyon ha. Oo. Tingnan Sana- natin kung totoo yan. Sana maambunan tayo, no? Kasama natin ngayon via Zoom si Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor. Magandang gabi sa'yo, Kong Mike. Congressman Mike, kamusta ka na? Yes. Sa Nakamute lahat yata po si ng Kong aking Mike. mga kakosa, mga future kakosa, ang Banateros, Uy, huwag naman, magandang gabi po Kong sa Mike. inyo lahat. Wag naman. Kong Huwag Mike. naman, Kong Mike. Walang Maawa ka naman sa amin, may kapansanan ako. Hindi, kapag may kapansanan, siya yata ang kauna-unahan, di ba? Dahil una sa Oo. pila yan, Kong Mike eh. Di ba? Oo. Si Sir Jack. Pero Kong Mike, ako, napakainit ng mga nangyayari ngayong araw na ito. Supposedly, balita namin, meron dapat gaganapin na hearing ng totoong Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Cayetano and Senator Pia Cayetano at Subcommittee Chairman Marcoleta. Bakit po hindi natuloy yan? Kasi ina-anticipate po ng tao yan eh. Sabi nila meron daw bukod doon sa 18 na Marines, 18 Marines ha, tinasabi nila dito, Yes. 18 basurero, kargador. Regardless, para sa atin, magigiting na mga Marines ito, nagsilbi ito sa Bayang Pilipinas. Bukod sa 18, meron pa daw 14 na susulpot. Hindi po natuloy. Ano po ang balita dyan, Kong Mike? Tama, Boss Dada, kagulat-gulat yung nangyari. Dahil nung nagkaroon ng hearing nung una, nagsalita yung ating 18 na mga kasundaluhan, 14 dyan yung Marines. Matapos noon, nagpatawag si Senator Erwin Tulfo. At gusto ko lang ibalita kung ano nangyari. Nagpunta doon yung ating kasundaluhan, yung 18, kasama si Attorney Baligod. Ang katunayan, dapat kasama nila ako, pero wala naman talaga akong official na invitation. Ngayon, nag-coordinate kami dahil ang sabi ni Atty. Baligod, kung maaari, bago sana kami pumunta sa hearing na yon, ay pumunta muna kami sa miyembro ng totoong Blue Ribbon Committee na pinapangunahan ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta. Kaya nga ang nangyari doon, pumunta muna sila kay Senator Robin Padilla. Pero, bago sila nakapasok, siguro nalaman nung nag-hearing, di ba? Hindi na naman hearing, consultative hearing na ang tawag eh. Hindi naman na investigation na Consultative legislation. meeting. Oo, consultative meeting. Alam niyo ba, inabot sila magmula doon sa gate, doon sa unang papasukan mo sa Senado, hanggang doon sa lobby, humigit kumulang 1 oras at kalahati silang naghintay. Kaya ang nangyari, pagdating nila, nung nakapasok na sila, kinuha sila ni Senator Robin Padilla, nagkaroon ng press conference na sinabi lang nila na kinikilala namin ang komite ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta, ngunit hindi kami natatakot at hindi kami aatras sa anumang patawag, anumang meeting, anumang pakipagpulong na hinihingi yung sinasabing katotohanan na nalalaman nila tungkol dito sa pagdi-deliver ng pera ng maleta. Pero nagulat sila, siguro mga 11 pa lang ata yun o 11, bago mag-lunchtime eh. Biglang hininto ang hearing at hindi na nga sila pinagsalita, hindi na sila hinarap, hindi na tinanong yung mga, di ba, ang nangyari parang puro paninira ang ginawa sa kanila, ay hindi na sila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Patapos noon, sabi, sige, may 14 pang lalabas. Dapat ngayong araw yun. Kaya nga, pasensya na kayo sa aking mga kosa, ang Banateros, dahil hindi ako nakapunta dyan, dire-diretso yung meeting dahil ang nangyari, nagkaroon ng kaguluhan dahil hindi nga makakaroon. Isinara ang Senado. Maging ang website nila, sira, hindi ka pwede mag-login, hindi ka pwede mag-register. Nagkaroon ng mga barbed wire na mga harang sa Senado at hindi sila nagpapapasok. Basta skeletal force lang daw ang pwede doon at walang hearing na magaganap sa Senado. Kaya po hindi natuloy yung 14 na dapat na magsasalita pa. Kung Mike, naniniwala ba kayo na nahack talaga yung system ng Senado? Hindi. Tingin ko sila talaga ang nagpabagsak ng system ng Senado at sila din ang nag-call na yung threat. Hindi rin ako naniniwala dyan. NBI nga mismo nagkaroon ng problema eh. Sila yung nagkaroon ng barilan. Sila yung gustong pumasok sa loob ng Senado at ngayon sinasabi sa kanila daw nanggaling na may threat. At ngayon ko lang nalaman hapon, yung threat pala nagagaling pa doon sa 18, doon sa 18 na kasundaluhan na wala namang gusto kundi magpunta sa Senado at sa Blue Ribbon Committee hearing upang sila ay makapagsalita at madinig kung ano ang nalalaman nilang katotohanan, kung ano ang nalalaman nilang storya sa bawat pagdi-deliver ng maleta, bawat pagbibigay ng pera na naganap at karugtong nung sinasabi nating malawakang korupsyon sa flood control scandal.
Kung may, totoo ba yung balita na namimigay ka ng 5 milyon, na namigay ka ng 5 milyon sa mga Marines? Totoo ba Alam yan? mo, Sir Jack, walang katotohanan yung kwento na yan. Yung mga sundalo natin, lumabas yan, nauna si Gutesa, na gusto rin nilang at pinabago nila yung affidavit, sinasabi daw, inoperan ko ng pera kasama si Senator Marcoleta. Walang katotohanan yung 5 million na yan dahil yung mga sundalong yan gusto lang magsalita ng katotohanan kung ano ang alam nila sa flood control scandal. Yung pinagbatayan nila ngayon na bagong affidavit, yung kinikwento ni Attorney Melvin Matibag ay kwento lang sa kanya na nanggaling din sa kwento daw ng isa doon sa mga marino. So dalawang beses na kwentuhan to. At yung sinasabing 5 billion na nga daw, nag-offer daw at ito palang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Ang mga kasundaluhan natin, sila pa nga ang nag-offer ng pera. Sila pa ang nagbibigay ng pera para papirmahin yung mga sundalo. Pero yung mga taong yan, hindi na ho yan babaliktad. Dahil sila, nagulat sila nung nakita nila yung nagkakaroon ng investigasyon na bilyon-bilyon yung pera at yung palang binibitbit nilang pera ay doon na lang galing. Kasi alam nyo, si Saldico, bago pa man itong hearing na to, isang kontraktor. Kaya yung mga nagtrabaho kay Saldico nung araw, meron namang sinasabi sila, no? Nag-deliver dito, nag-deliver. Sabi nila, nung nakita ho namin yung Committee on Appropriations, nung siya ang maging tagapangulo, doon ho namin nakita ang grabing delivery 3 times a week. Mali-maletang pera. Kaya wag naman po nilang masyadong maliitin yung ating mga kasundaluhan na sinasabi nila kargador, maleta boys, at ngayon nagsasalita dahil sa pera. Meron pa rin mga tao na nagmamahal sa bansa. Meron pa rin tao na nagmamahal sa kinabukasan ng Pilipino. At kayo mga banateros, isa kayo dyan. Alam ko, sunod-sunod ang kaso nyo, ginigipit kayo, iniipit kayo. Pero patuloy pa rin kayo nagsasalita para sa katotohanan at para sa korupsyon. Nalabanan natin at pagbayarin natin yung mga nagnakaw. Ikulong yung mga dapat ikulong nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun nga kung may inom na ako nawa di ba? Kasi ilang beses ka na namin nakasama, ay 1,000, di mo kayo nakabutan eh. Nagtatampo pala eh. Kuripot pala to. Kuripot sa Comelec, kaya hindi ako naniniwala kay Matlimag. Nagkulit ko na lang ni Comelec ng 5 milyon. Sir Jack, inoperang kita nung ice cream nung ay hindi pala kita nakita sa Senado. Nakita mo ka labas, anak makalianan na. Parang iniwasan ka kasi mukhang manghihingi ka eh. Mamihili ako, niwasan mo lang ako, Comelec. Yung ano ba, akong Mike, yung sinasabi ni Matibag, may ebidensyang pinapakita. May ebidensya ba siyang nilabas? O chismis Yun lang? ako, nakita ko yung affidavit ko, Sanjay. Ang nangyari kasi nung sa Senado, binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, may sinasabi, sabi niya si Attorney Marites Matibag na nag-offer daw ng 5 billion si Mike Defensor. Sinenyasan niya ako, sabi niya, gusto mong umupo. Sabi niya, pagsalitain natin si Mike. Tapos pinagsalita na yung mga sundalo, na yung isa pa nga naiyak na doon, yung binanggit ko yan, no, na may sakit yung anak ng isa, may kaso yung tatay ng isa. Tapos biglang si Sergeant Manalansan, sabi niya, kung may pera ako, napagumot ko sana yung kapatid ko may cancer. So biglang nag-iba na yung topic. Nung nakita ko na yung affidavit, ang nakalagay doon, meron daw isang tao nakausap na nagsabi sa kanila, nakausap daw yung isang marino na sinabi daw nga na by 5 million. Kaya kung titingnan mo, kung sila magpa-file ng kaso ang NBI o kung sino man, kinuwento sa kanila nang may nagkwento sa kanila, doble. Na talagang nakakagulat nga, sabi ko, sayang naman tong NBI. Sana ginagamit nila yung kanilang poder, ginagamit nila yung kanilang mga agents. Ano-ano ba yung sinabi? Nag-deliver kami kay Martin Romualdez. Sana kunin nila yung security log ng subdivision na yon. Kunin nila yung mga CCTV. Di ba sabi, nagkaroon ng investigasyon. Ang ICI, dinadala namin sa Maida, sa Raffles. Sana kunin nila yon, tingnan nila yon. Tapos meron doon na yung mayordoma ni Speaker Martin, nandun din yung may isang tao doon na nag-aayos ng maleta, may video, bayo ni Speaker Martin. Sana ito yung mga bagay na tinitingnan, imbis na yung, di ba, yung korupsyon. Ano talaga yung nangyari? Imbis na yung mga taong nagsusumbong, imbis na yung mga taong nagsasalita. Problema, pati tayo, naman, tayo may kaso ngayon. Wala naman kayong ginawa doon sa kaso nyo, kundi magtanong. Ano ba itong nalalaman ninyo? Ano ba itong mga sinasabi ninyo para malaman ng taong bayan? Yung ba masama? Yung ba cyber libel na? Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Martial law. Ginigipit yung nagsasalita sa korupsyon. Pero yung mga korap,
yung mga involved. Ang dami na sinabi no, contractor 67, may binanggit si Sendiskaya ng mga contractor, may binanggit dito ngayon sa affidavit ng 18 Marines na tumatanggap ng pera. May narinig ba tayong inimbestigahan o pinatawag man lang? Wala. Protektado. Kung Mike, may ano daw meron daw voice recording na sinasabi si Matibag at tinamon nga siya ni Attorney Baligod. Anong masasabi niyo dun? Voice recording daw na nag-offer? Nagbigay ka daw ng 5 million. Oh, sige. Sabihin nyo, ano bang pinakamalaking sa karera ng kabayo? Anong pinakamalaking dividendo? 1:25 ba? Oh, hindi, sasabong na lang, di ba, Logis? O yun, Logis. Yung kung anong postahan namin, yung 1 milyong taya niya, 3 milyon ako. Tama ba yun? Ganun ba yung Logis? Di na po namin inabutan yun, Kong. Ano na lang kami ngayon yung ng mga laro sa apang naabutan namin, Kong Pasensya na, Sabi di mo kami kanina, makarelate dun, ha. sabi- Online sabong na inabot nito. Kosang banat pa. Kanina sabi mo, ang lilit ng letra, hindi mo mabasa. Ngayon, hindi mo na naabutan. Hindi, Kong Mike, ito kasi ang dami hong nagsampa ng libel dito sa mga Marines. Kasi di ba nakita niyo yung mga congressman, sila Adjong, kung sino-sino pa. Luistro. Oh, si Luistro, sino pa? Baksya. Si Dembaksya. Oh. So punong-puno na ng libel case ngayon itong mga Marines natin. Kamusta naman po sila? Una sa lahat, hindi sila nababahala o natatakot dito sa mga kasong itasampa sa kanila. Katunayan, libel lang naman yan eh. Wala silang katakot-takot tungkol dyan. And ang nakakalungkot lamang, ang nakakatakot lamang, syempre, yung paggamit ng ating mga ahensya ng gobyerno, ang paggamit ng batas, para gipitin yung mga tao. Ang kaso ng mga 18 Marines, umaabot na siguro ang bawat isa sa kanila tig-10 na kaso. Ngayon, pupunta muna ako sa doktrina nung ating Korte Suprema at doktrina ng batas tungkol sa libel cases at kasama din dito ang libel. Alam niyo, ang Korte Suprema, marami na mga desisyon tungkol dyan na sinasabi ang ating mga opisyal ng gobyerno hindi dapat balat sibuyas. Hindi dapat na pagka sila'y tinira, magpa-file ka agad ng kaso o kundi kaya'y apektado sila. Kasi nga, nasa posisyon sila para magsalita. Nasa posisyon sila o meron silang plataforma, lalo't ngayon may social media, para pasinungalingan kung ano man yung nasabi tungkol sa kanila. Kaya, pangalawa, ang nakakalungkot, pagka pala ibig sabihin may isang tao o isang opisyal, pagka meron siyang constituency na kanyang kinakasukupan, sinabi, hindi maganda yung palakad mo dito o may corruption dito. Pag siniber-libel niya, kawawa na ang tao kaagad. Kailangan niya mag-bail, kailangan niya mag-abogado, at tayo mismo, nakita natin yan, magkakasama tayo sa prosecution office na talagang kailangan nating magkaroon ng abogado, kailangan nating gumawa ng counter affidavit dun sa mga ipinal nilang kaso. Kaya tingin ko dapat mismo ang DOJ, tingnan na to ang Department of Justice, na yung mga ganyang kaso na cyber libel, lalo tigit sa opisyal, hindi dapat lang binibigyan ng puwang. Pangatlo, ang mga kaso ng mga congressmen, kung mapapansin nyo, pinafailan ng iba sa probinsya nila. Kasi nais na pahirapan Pero mo from Manila, magbiyahe ka sa probinsya, hindi na ho yan. Kailangan i-file nyo yung case sa trabaho nila, kung saan yung kanilang trabaho. Which in this case is Congress sa Quezon City. Pero para sa akin, babalik ako dito, ano ba ang prinsipyo at doktrina ng libel? Ang sinasabi nga dyan, pagka ikaw opisyal, ako nga, ang tagal kong naging opisyal hanggang sa ngayon, wala akong finailan ng libel. Wag lang talagang, wala pa naman ako nakita na, kasi syempre iba yung threat na papatayin kita o ganito ang gagawin ko sa'yo, iba yun. Pero pagka related sa trabaho, at itong sinasabi ng 18 Marines, di ba, related sa trabaho to Nung nagsabi nila, nung nagkakaroon ng Quadcom hearing, nung mga nagkakaroon ng hearing sa ganito, nakita namin, naabutan kayo ng pera. So, ibig sabihin, distorted yung hustisya o distorted yung mga hearing na ginagawa nila. Yun ang masama. Kaya dapat, alam mo, para sa akin na hindi bigyan ng puwang itong yung mga ganitong klaseng kaso. Pero pagdating po sa Marines, huwag kayong mag-alala kung paano sila sa gera, kung paano sila sa field. Pag sila nakipag-away, ganyan po ang dibdib nila ngayon. Alam nila, katotohanan yung binabanggit nila, wala silang pagsisinungaling, wala silang tinatago, kaya wala pong kakabakaba itong mga taong to. Kong, Master Judea po, pagka mamimigay na po kayo ng 5 million, sabihan niyo po kami Ako, Master, alam mo naman si Sir Jack, mauna yan. Una yan. PWD. Priority, ha? But anyway, Kong, magandang gabi. At ito yung isa sa mga ini-issue ngayon sa Brave 18, bakit daw binawi yung aligasyon kay Senator Loren Ligarda
So malinaw po na paliwanag kasi yung nakikita natin sa mainstream media medyo twisted na eh. Sa inyo po dapat manggaling. Paano po ang nangyari dito? Okay, Pastor Judea, ang una kong salita dyan, naalala ko pa nung nagkaroon ng Senate hearing, sabi ni Senate President Alan Cayetano, lahat po kayo imbitadong umupo dito. Lahat po kayo magsalita dito. Sabi nila, bakit lang daw yung kalaban ng tinanong? Hindi yun eh. Lahat naman, kumbaga, nagkataon, yun ang tinanong, yun ang sinagot ng mga Marines. So yun po ang naging palitan ng diskusyon nung nagkakaroon ng hearing. Pagdating dito kay Senator Loren Legarda, kasi kung hindi ako nagkakamali, 5 senador ang nabanggit na pangalan, iba-iba ang circumstansya niyan. Kasi isa po itong general affidavit, nagkaroon sila ng tinatawag na individual affidavits tungkol dyan. So, at the proper time, kung tatanungin po nila, kasi sinabi ni Attorney Levy, sabi niya may konting pagkakamali doon o may detalyen ginawa sila doon sa kwento, tingin ko, kaya nilang ipresenta yan. At kaya nilang sabihin yan. Kasi, tingnan nyo, doon po kay Senator Lawrence, sabi, nagpunta doon sa bahay. And then, nagkaroon ng, later on, nung Marso pa, dahil alam niyo naman, kaibigan ko si Kong Lian, ano ba ang nangyari dyan? Ano ba yung naging detalye dyan? So, nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan doon sa mismong individual affidavits. To be fair to Kong Lian, hindi niya inumpleyansyan, wala siyang sinabi tungkol dyan, at matuwid yung pakikitungo ni Kong Lian. No? Hanggang sa ngayon, kahit na po may mga pagkilos, tumutulong po yan, nasa likod po namin yan. Alam niya na yung 18 Marines na banggit yung kanyang ina, wala ka pong narinig na salita dyan. Pagdating kay Senator Soto, tinanong nila, o detalyado, hindi pa nga ako tapos yun. And ayoko pa rin magsalita dahil sa kanila po dapat manggaling yan. Binanggit nila yung pagdadala ng maleta, nilagay sa elevator. So, ano ba, Masa Junez, sinabi bang hindi totoo yung kay Loren? Ang binanggit ni Attorney Levy Baligod, meron po mga detalye dyan na magpapatunay na para bang hindi sangkot. Ganun yung hindi masasabing kay Senator Loren yung maletang ipinasok. Parang ganyan yung naging direksyon ng statement. Papabayaan ko po sila magsalita tungkol dyan. And kung magsasalita pa doon sa ibang senador, iba-ibang sirkumstansya po ang nangyari. For example, eto rin wala pa to yung individual affidavit. Tinanong lang nila, sabi ni Attorney Levy Baligod, nagkamali po ako. Hindi po kasi Congressman si Laila de Lima nung nakitang inabutan. Hindi pa siya congresswoman noon. So, isa yan sa mga tinanong ko sa mga sundalo, ano ba yung sirkumstansya? Hindi lang naman isang beses eh. So sila na lang po magkwento. Sa townhomes daw yun, madidescribe nila pati yung mga kotse, madidescribe nila kung paano dumating. And yan po kasi individual affidavits na ipepresenta dapat ngayon ng 18 Marines, kasama yung 14 na bagong magsasalita. Kong Mike, Coach Oli po, ito po yung pinakamainit na usapin ngayon na talagang itong pinag-uusapan sa Facebook. Itong pagpapadeliver ni Senator Erwin ng babae. Di umano. Pero sinasabi niya wala naman daw kayong ebidensya. So ang tanong ko, ito bang bagong 14 Marines ay maglalabas ng ebidensya patungkol dito sa mga Tulfo or maybe yung lumang 18 Marines? Sundan ko na yung tanong dyan, ako ang Mike. Baka pwede ma-interview yung mga babae. Hindi, para malaman lang natin. Kayo naman. Para malaman Alam mo, natin. Di ba? Ayun. Coach Oli and Banat, nung kinikwento kasi nila yan, again, pagbibigyan ko yung 18 Marines sila magsabi ng detalye, sinabi nila yun. In fact, hindi lang senador may binanggit pa silang cabinet member. Sino po yung cabinet member na yon? Ayoko magsalita, baka hindi kasama doon sa sasabihin nila eh. Kasi actually, to be fair to the Marines, wala naman yun sa affidavit nila. Nung nagsalita sila, although under oath under oath, nagsalita sila sa Blue Ribbon Committee hearing, nabanggit nila yun. Nabanggit ni Attorney Levy Baligod. And ang sabi nga nila, yun nga daw, may ganong eksena. Paano ba dudugtungan pa yan? May mga binanggit pa nga sila eh. Sa mismong kongreso pa, nagulat ako eh. Sabi ko, sa kongreso? Sa house? O daw. Linawin po natin, Kong. Sa house, nagdadala ng babae? Ila sabi pa alat eh. Ayoko, again pababayaan ko sila magsalita. Pero nagulat ka. Ako din, ganyan ang reaksyon ko. Ano to, Kosa? Kosa, Mike? Kosa. Ito ba package ba itong hinihingi? Kasi, di ba, merong diniliver na maleta. So, tapos ang understanding ng tao, may dinideliver ding babae. Ano ba to? Request na, o sige, kailangan maleta at saka babae. Previous O na. and/or.
Parang ang nangyari yata dito is ibang sitwasyon. Kasi parang magkakausap sila and may ganon na doon daw sa hotel, sa may Maidas. Tapos, sumingit naman yung isa, sabi niya, pati nga dito, doon pati nga sir, sa Kongreso. So, yung reaksyon ni Banet Bay, ganon din ako, ha? O sir, ganon. So, parang, hindi yun kasama kasi sa affidavit pero siguro pagka... Kong Mike, ang tanong dito, bakit nanggagaling kay Zaldico? Di ba, parang gano'n ang... kasi, ang nag-deliver yung mga Marines. So, bakit nanggagaling kay Zaldico yung mga yon? For what reason? Kasi alam natin yung maleta may dahilan. Di ba, may kapalit. Bakit magbibigay, allegedly, itong mga Marines ng babae doon sa mga congressman at doon sa House? Anong dahilan? Wala namang nabanggit na dahilan at hindi ko rin alam kung alam nila kung meron mang dahilan talaga. Pero ang dating sa akin is parang siguro pag nagiinuman sila, nagkwekwentuhan o kung ano man, may ganong eksena. Again, wala yan sa affidavit pero pwede nilang tanungin yung 18 Marines tungkol dyan at makikwento sila. Kung titingnan nyo po yung affidavit, marami kasi doon na parang general siya Kaya nga nung tinanong nyo ako tungkol dun sa ano ba tong mga kwento sa senador, iba-iba yung sirkumstansya. Pati yung pag-deliver ng pera, iba-iba yung sirkumstansya. Pati itong sa babae na nabanggit bigla noon sa committee hearing, iba-iba rin yung sirkumstansya. Iba yung Maidas iba yung sa Congress. At madidinig nyo yung mga Marines kung tatanungin sila, hindi sila magsisinungaling, kaya nila magsalita tungkol dito. Kahit harap-harapan to, Kong Mike, kaya nilang sabihin to sa harapan ni Senator Erwin Tulfo? Ay, hindi na. Walang kakaba-kaba itong mga to. Kung tatanungin sila, hindi siguro sila magbo-volunteer, pero pag sila'y natanong, walang katakot-takot to kahit na dun sa mga binanggit na mga congressmen, mga senador. Wala Kasi pagka may narinig na akong issue o pagka may nagtanong tayong kaibigan na congressman at senador, tatanungin ko sa kanila, normal ang pagkikwento Normal yung mga binabanggit nila mga salaysay tungkol sa mga sitwasyon na nakita nila. For example, sabi nila, yung isang congressman, So tinanong ko, ano ba tong congressman na to? Paano nyo nakita? Kasi sir, ganito na nangyari. Nagmi-meeting, ganito kausap, dumating, may dala kami, nakita namin, dala na rin, lumabas. Kasi ang nangyari dito, mga kosa, pagka si Martin Romualdez pala may meeting sa Kongreso, at saka doon sa townhomes, sila ang nagdadala ng pera at nakaantabay sila. Pag sinabi ni Martin Romualdez sa kanila, magdala kayo ng 20 envelope, sila yung magpapasok. Naghihintay pa rin sila sa labas. Kaya ito nga yung mga magandang ikwento nila O tapos pagkatapos yung venting yon, tatawagin na naman sila, dala nyo pa ako ng ganito. So, maging sa Kongreso, maging sa townhomes, hindi tao ni Speaker Martin ang nakalalay, kundi tao ni Zaldico. Pero kung mabalik tayo dun sa dun sa premise nung hearing ng Blue Ribbon ni Kong Marcoleta. Kasi karamihan ng mga nagsasalita or madalas na nagsasalita si Attorney Levy Baligod. Bakit hindi, kasi ito ang isang tanong nila bakit si Attorney Levy Baligod ang nagsasalita for the Marines? Kung talagang meron silang personal knowledge, bakit hindi sila yung direktang sumasagot dun sa mga tanong ng mga nasa Blue Ribbon Committee? Actually, Boss Dada, wala namang problema na sila yung magsalita. Nakita mo naman kung minsan nga, di ba, sabay-sabay pa sila nagtataasan ng kamay para makapagsalita. Siguro, again, si Attorney Levy din, very conscious before the committee hearing, sabi niya sa akin, bayaan ko sila magsalita kung ano yung magkikwento. Pero siguro kung minsan pag nagtatanong, na didirect sa kanya yung question. Pero wala ang problema yan. Siguro, Boss Dada, isa yan sa mga bagay na babanggitin ko rin sa kanila na pagka may tinanong sa inyo at alam ninyo, magsalita na kayo kaagad. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya. Kasi alam mo naman yung mga sundalo di ba kung minsan, pag hindi sila yung dinirekta, wala silang sasabihin o pagka binanggit, ikaw magsalita ka, yan. Makakapagsalita sila kagad. Pero isa yan sa mga bagay, Boss Dada, na babangkitin ko rin para talagang mailinaw na yung kwento na to, lahat ay galing sa kanila. In fact, nung nag-uusap na kami before the Blue Ribbon, sinabi ko pa, anong reaction nyo? Sinasabi scripted daw. Sabi pa nga nung isang sundalo, hindi ko na binabasa yung affidavit, hindi ko na tinitingnan Basta kung ano yung tanong sa akin, yun din naman ang nasa affidavit, yun ang sinasagot ko.
Kung Mike, linawin lang natin kasi ang sinasabi at bintang dito sa mga Marines na to, hindi daw sila sumipot doon sa pagdinig nitong BBM senators. Totoo ba yun? Ano ba talaga yung nangyari nung araw na yon at bakit hindi dumating yung mga Marines? Alam mo, Manat Bay, maagang ako din na dapat kasama nila doon sa Senado. Hindi ako imbitado, pero minabuti ko na sumama sa kanila dahil ang balita namin, aarestuhin sila. Hindi siguro alam din ng mga miyembro nila Senator Erwin Tulfo na darating yung 18 Marines. Nung umagang yun, tumawag si Attorney Baligod. Sabi niya, papunta na kami doon at papasok kami sa loob. Sabi ko, okay, pasok kayo sa loob. Ako naman, sabi ko, doon ako sa labas at kung sakasakali kailangan ako sa loob, nandun lang naman ako, patawag niyo ako. So, tinawagan ko si Senator Robin Padilla, nag-coordinate ako sa kanya mga staff, na kung pwede, Senador, ikaw ay miyembro ng Blue Ribbon Committee, may ibibigay sa yung sulat. Sila Attorney Levy Baligod, kasama niya yung 18 Marines. Kung maaari sana, harapin ka muna nila at meron silang ipapasabi sa iyo. Ang mensahe nila, basically, kinikilala nila ang komite ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta, ngunit hindi sila natatakot humarap sa patawag ni Senator Erwin Tulfo. Magamat ganoon, nagbibigay respeto sila na nagpapasintabi. Katulad dito, si Senator Robin Padilla, miyembro ng Blue Ribbon Committee, para magpaalam. Nung nangyari yun, pumasok sila sa loob, magmula doon sa gate, sa unahang gate, hanggang doon sa lobby. Inabot sila ng 1 hour 30 minutes. Ang pinipilit ng mga tao, mag-register kayo sa QR code. Alam naman po ng staff ng Senado na pagka ikaw ay invited witness o resource person, nandun na ang pangalan mo sa mismong terminal nila, hindi mo na kailangan mag-register. Ang mga nagre-register ay yung mga guest o yung mga bisita ng bawat opisina. So 1 hour and 30 minutes, nandoon sila. Ako naman, hindi ko alam na nasa lobby, nandun ako sa labas. Pagdating po nila doon sa taas, nagkaroon silang press conference at narinig nyo naman yun, napakinggan nyo sila. Noong matatapos na ho sila, in fact, meron pa nga kaming balita, pumunta doon yung staff ni Senator Erwin Tulfo at sinabing hindi nila kailangan bumaba. No, may mga nagsabi daw pong ganon. Pero bagamat ganon, ayoko nang pakinggan yun. Baka naman hindi ko alam kung totoo yung kwento na yun. Pero alam nung staff nila ng Blue Ribbon Committee at ni Senator Erwin Tulfo na nandun sila. Bigla po nung bababa na sila, sinuspend ang hearing. So, Kong Mike, sa madaling salita, nag-imbita sila pero ayaw talaga nilang pumunta itong 18 Marines. Ayaw nilang pumunta yung 18 Marines. Oho. Ngayon, nung nandun ako sa labas, sabi ko, ba't ang tagal nito mga to? Tapos na yung hearing. Pumasok na po ako sa loob. Ayun, kailangan ko talaga mag-register sa website nila. Nung dumating po ako, nasa lubong ko si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, nag-uusap si Attorney Levy Baligod at si Senator Soto. Sabi ko, sige, sabi ko, sabi niya, doon ka na muna sa office ko. Sabi niya, kung gusto mo. Sabi ko, gusto kong puntahan yung 18 Marines. Sabi niya, hindi, nasa opisina ko. Doon ko sila nakita at napuntahan. At yun nga, sabi ko, anong nangyari? Sabi sa akin nung isang sundalo, sir, pababa na ho kami, bigla akong sinuspend. So, Kong Mike, totoo yung balita kasi yan po ang lumalabas sa social media. Nung pababa na daw sila, may nagbalita raw dito sa Bulaga Ribbon na i-cancel na kasi pababa na itong 18 Marines. Correct. Kasi di ba kung ako yun, at ako galit ako dahil binanggit niyo yung pangalan ko, nandun Senator Soto. At syempre, sinasabi lang kami ang lehitimong Blue Ribbon Committee. At well, at least yun yung assertion nila. Ang gagawin ko, teka lang, hintayin yan. O kundi, papatawag ko talaga. Meron silang poder, meron silang power to call on the witnesses to come down. In fact, kahit na nga po sa labas na Senado, nagtatago, pwede mong orderan ng contempt ang isang witness, pa-aresto mo sa Sergeant at Arms. Eto, nandyan na. Nagsasalita na bababa kami. Bakit hindi po nila hinintay? Nandun sila ang tagal. Ngayon, kung ang sinasabi nila ay hindi umattend, kaya tingnan nyo, tumigil na sila sa salitang yun na sinasabi nila, hindi umattend, hindi nagpunta, hindi yung totoo yun. Nandoon ang 18 Marines, kahit pinahirapan papasukin sa loob ng Senado. Pagkatapos, nitong araw na to, napupunta ulit ang 18 Marines kasama ang 14 na mga sundalo, sabi naman nila may threat. Isasaral nila ang Senado at skeletal force lang, walang pwedeng hearing at walang pwedeng bisita. Di ba, Sir Mike, ang patawag sa Senado, pwede naman silang halimbawa, unang patawag, hindi nga talaga sumipot.
Sa pangalawa, pwedeng mag-warning. Sa pangatlo, contempt na yun, di ba? Ganun ang rules ng Blue Ribbon hearing na yan nila ng Senado, di ba? Actually, panakot ni Jay. Panakot ni Risa Ontiveros. Yun yung sinabi niya sa isang interview niya na sa susunod, pwede na silang ipa-aresto pag hindi sila nagpunta. Hindi kasi ang pangit kasi sa nangyaring to, kung ano-ano na agad pinagsasabi ng mga senator about sa 18 Marines, kesyo wala daw ebidensya, wala daw ganito. Hindi pa nga nila nakakaharap eh. Hindi pa nagsimula yung investigasyon kung ano-ano na yung pinagsasabi nila sa 18 Marines. So, kaya ko tinatanong kay Sir Mike kung sa susunod na hearing, kung pwede pa ba ulit ipatawag. Actually, parang Jay, talagang nandun sila. Yung sinasabing hindi attend, palagay ko, tingnan nila yung timeline. Alam naman ng mga senador yun na nandun sila. Nag-register sila. Kung nakita niyo yung video, kailangan pa bumaba ni Robin Padilla para sunduin sila dahil ayaw silang papasukin. Di ba malinaw yun, yung bumaba? Sabi ni Robin, anong problema? Ba't di niyo sila pinapapasok? Ang tagal pa nun. 1 hour, 30 minutes po silang nasa labas para sa isang imbitado at witness ng Senado. Ang tagal nila naghintay. Kaya yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, kasi sinungalingan po yun. Nandoon ang 18 Marines, handa silang humarap. Kaya po yung sinasabing ipapakontempt sila, nako, hindi nyo kailangan ipakontempt. Talagang pupunta sila. Okay, number 1, invitation. Umattend na kagad ng 18 Marines. Pero usually, invitation, warning, at pwede na lang i-contempt. Pero kung gusto po nila, pwede naman lang i-shortcut kagad yun. Magkaroon kagad sila ng contempt at ipa-aresto. Pero hindi maganda. Kasi ang katotohanan, nandun ang mga sundalo at hindi po sila natatakot. Ay gusto nila bukas magpatawag sila kahit Zoom eh. Haharapin sila ng 18 Marines walang problema. Ayun. Sabi pa ni Erwin Tulfo, Kong Mike, sabi niya, hindi daw dapat pinag-aantay ang komite ng mga resource person. O dapat daw, kung talagang seryoso sila, dumiretso na sila, hindi na sila nag-presscon. Kasi parang lumalabas, nagpapa-VIP pa daw sila. Tama naman si Senador Erwin Tulfo doon sa sinasabing hindi pinag-iintay ang komite. Pero siguro ang kailangan pagalitan ni Senator Erwin Tulfo ay yung kanilang mga OSAA, yung kanilang mga kasundaluhan na nandun at yung sekretariat nila dahil naghintay ng 1 hour 30 minutes ang mga taong ito para makaakyat. Ayan, sa video nakikita po natin, ayaw silang papasukin dyan. Bababa pa dyan si Senator Robin Padilla. Meron po bang guest ang Senado na ganyan na pinag-iintay? Never happened. Walang ganyang sitwasyon. Ngayon, pangalawa, minabuti ng mga sundalo na magbigay muna ng abiso doon sa Blue Ribbon Committee. Dahil ang pananaungan po nila, ito po, dalawang komite nagpatawag, kailangan nila magbigay kahit papano ng paalam para hindi naman sumama ang loob nung unang nagpatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi naman nila, di ba, si Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At sabi ni Alan Cayetano, doon sa kanyang liham, ang totoong Blue Ribbon Committee ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano at ni Congressman Senador Dante Marcoleta. Kaya yung sandaling pag-iintay na yun, huwag naman sila magalit. Ang tagal na nagsalita nung 18 Marines, kayo lang nila pinatawag, nalit ng kaunti, nagagalit sila. And tagal na ho nagsalita ng mga to, hindi nyo pinapatawag, tinira nyo kaagad na kasinungalingan, sinabi nyo kaagad na walang kwenta yung sinasabi. Ngayon lang kayo nagpatawag, na-delay ng konti, nagalit na kayo. So Kong Mike, malinaw ha. Ang kumakalat kasi nung bababa na daw yung nung tatapos na daw yung hearing nila, yung meeting nila, tsaka daw bababa yung Marines. So baliktad pala. Ayun ang lumalabas ngayon sa mga bias na media eh. Ay hindi yung totoo yan. Kahit tingnan pa nila yung records na Senate eh. Nandun sila sa gate anong oras. Bago sila nakakyat anong oras. Di ba? Tapos nung pababa sila, biglang sinuspend. Actually, ang committee hearings, kuminsan nga yan, nagla-lunch na habang nag-iimbestigasyon eh. Lalo ganyan ka-importante, Blue Ribbon Committee, may nagsabi dun sa nakawan, flood control, pinakamalaking nakawan sa bayan. Hindi tayo pwede maghintay, mag-lunch, nandyan na yung mga testigo na gusto natin. Para namang atang, hindi ata din tamang rason yun. Para magalit kayo sa 18 Marines dahil ang tagal na nagsalita, ngayon yun ang pinatawag, konting kabagay-bagay sa isang malaking skandalo sa ating bansa, isang malaking nakawan, hindi nyo pwedeng hintayin. Inuulit ko, marami na akong committee hearings na napuntahan, maging sa Kongreso, as a guest, as the one calling for the meeting, as presiding officer. Kumakain kami habang nag-hearing, lalo tigit sa mga importanteng batas, importanteng issue na dapat namin pag-usapan. So parang Kong, hugas kamay yung ginawa nila dito eh. Yung meeting nila, no?
Kasi pang-aasar Kasi- lang, pang-aasar, ginawang tinawag na kargador, parang ganun lang eh. Kasi nga hindi nila inaasahan na darating yung mga Marines. Hindi, wala talaga silang kahit yung mga senador, sila Senate President Alan Cayetano, hindi naman nila alam eh. So hindi rin alam nila Senator Erwin Tulfo. So ang balak nila, ito, hindi darating yung mga yan, siraan natin ang siraan. So tinawag si Attorney Matibag, may slide, may presentation pa. Biruin nyo naman, nagkakaroon sila ng hearing, ang nanonood 7,000. Nag-press con yung kabila, ang nanonood 60,000 nata o 70,000. Actually, 200 plus na nga ako ngayon. Abot ang 200 plus. 200,000 to 7,000. Ibig sabihin, talagang gusto ng taong bayan ang pakinggan itong mga taong to. At hindi yung paninira na ginagawa sa kanila. Di ba, ngayon, narinig mo, kumakain ka. Ikaw ang senador ng isang napaka-importanting komite na tinatalakay isang napaka-importanting issue. Narinig mo, bababa na pala sila. O sige, hintayin natin. Papakinggan nga itong mga to. Hindi eh. Sabi, sandali lang. Alis na muna tayo sa susunod na hearing na lang. Sana pinakinggan na nila. Kung At may- pinabayaan lang magsalita yung mga Marines. Punta naman tayo sa inyo. Kasi puro dito sa Marines eh. Kayo din po, pinatawag po ng NBI at hindi daw kayo sumipot. Bakit daw hindi kayo sumipot? Yun na nga, banat pa yung issue ko. Bakit naman binibigyan nila ng halaga yung kwentuhan na dalawang kwento? Diba? Ikinwento daw dun sa nagkwento, tapos sila ngayon na nagkikwento at dahil doon magpa-file sila ng kaso. Para namang insulto naman yon, para hindi na lang sa akin, maging sa institusyon ng National Bureau of Investigation. Kailan mo nakita ang isang NBI magpa-file ng kaso o inimbestigahan ang kaso na galing sa chismis? Kaya yan, ayoko nang bigyan ng pagpapahalaga pa. Pero damang-dama ko yung mainstream media eh. Pupunta ka ba? Tapos Mike Defensor, hindi pumunta. Nandun po si Attorney Topacio. Siya ang nagrepresenta sa akin bilang abogado ko at siya na rin po yung nagsalita. Na sinabi nga niya, walang kakwenta-kwenta ang kaso at tinitingnan niya ang posibilidad pa na kami pa mag-fight ng kaso laban sa NBI, laban kay Attorney Matibag sa pagpatol sa mga ganitong kaso. Bilhin mo, pinisent mo sa mga senador, pinakita mo sa sa taong bayan ang isang chismis na nagkwento lang sa'yo ang ikinwento daw ng isang sundalo. Pwede bang yun ang maging pag-uusap o pakikipagdebate ng sambayanan? Diba? Yung ba ang tama? Parang nga eh. Wala. Isang kwentong walang kwenta. Kung ano yung kaso na ikakaso ninyo dito kay Matibag aside from libel? Meron ba kayo iba pang kakaso diyan? Pag-uusapan namin ni Attorney Ferdito Paso ang tungkol dito kasi may mga nabanggit na siya, hindi ko pa naman siya nakakausap. Nakausap ko kasi siya before the filing. Ang sabi sa akin ni Attorney Topacio, at sabi ko, anong tingin mo? So sabi niya, siya daw ay, ako daw, kung pupunta pa ako, sabi ko, anong tingin mo? Sabi niya, parang walang kakwenta-kwenta na to eh. Kasi di ba ito din, yung dating patawag sa amin. Naalala nyo, Banat, yung 18 Marines, pinatawag kami, magkakasama kami. Pinauwi na nga nila ako noon eh. Kasi ang gusto nila daw i-determine at that time ay yung aking pagkatao kung sino ako. So tinanong ni Attorney Ferdito Pacio, do you know Mike Defensor? Oh yes. Oh, do you have any questions? Do you have any doubts about him in person? No. O can we leave? Sabi, oo. O yun na yun. Tapos ito na naman. Mahirap naman yung ganyan na parang ginagamit naman nila masyado yung ahensya para sa panggigipit ng taong bayan. Hindi naman atatama yun. Hindi ata kayo na-inform at kung na dati po kasi talagang nasa showbiz yan si Director Matibag. Kaya mahilig sa chismis. Dati po yung artista eh. Iba pagkakaintindi niya doon sa Comedian. director. Baka akala niya para siyang si director. Gumagawa siya ng mga malulupit na mga pelikula. Para action, no? Action yung ginagawa niya ngayon. Pero at kung nainis po kasi si Sir Jack dahil nung pinatawag siya sa NBI, siya pumunta, kayo hindi daw. So anyway, Kong, si Manong Chavit, napanood ko yung video niya, sinubukan daw siyang i-areglo. Alam ko na ikaw, di kayo magpapa-areglo eh. Pero may sumubok na ho pa. Dahil sa sobrang ingay ng pangalan nyo ngayon, may sumubok na ba na i-areglo kayo para manahimik? Ang parati lang sinasabi, Pastor, sa akin noon pa, pwede bang itigil mo na yung Rage Coalition na pinangungunahan ni Mayor Baste? Hindi ko naman ayoko magsabi na galing ba yan sa taas o may pinanggalingan. Pero siyempre, ang representasyon ng mga kausap ko ay galing sa taas ang mensahe. O ito naman ay galing sa mga tao na maaaring gumawa ng desisyon tungkol dito sa mga nangyayari. Ang pangalawang binabanggit nila, kung maaari, huwag ka na magpresenta ng mga sundalo. Alam mo, dun sa dalawang bagay na yun, ang sagot ko, paano ko ihinto ang Rage Coalition na ang mga tao mismo
natutuwa at nais silang magkaroon ng liderato sa ilalim ni Mayor Baste Duterte. Kahit ay tanggalin niyo ako dyan, pupunta mga tao para itaguyod ang liderato ni Mayor Baste sa koalisyon at pagsasama ng lahat ng organisasyon na sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte, kay Pangulong Duterte, sa dating presidente, karamihan naman talagang doon ang galing, at kay Mayor Baste Duterte. Doon sa pangalawa, yung sabi nilang itigil ko yung paglabas na sundalo, katulad ngayon, yung 14, hindi ko naman to kilala. Hindi ko alam saan ang galing. Hindi ko alam kung anong sasabihin nila. Pero itong mga to, sabi ng 18 Marines, kasamahan nila. At magsasalita din doon sa kanilang kaalaman sa pagdi-deliver ng pera. So paano ko makokontrol itong mga bagay na to? Siyempre, tayo naman, di ba? Wala naman tayong kaaway eh. Ayaw naman natin magkaroon ng personal na mga kaaway. Pero gusto natin i-resolve yung issue ng korupsyon. Kailangan may managot. Ang laking pera nito, may mga namatay. May mga napinsala. May mga negosyong nasira. May mga bahay na nasalanta ng baha ng bagyo. Yung ba pwede tayong tumahimik dyan? Yan naman yung panawagan natin eh. O, pangalawa, gusto natin maibalik kahit papano yung perang nanakaw sa bansa. 1.7 trillion ata, kung di ako nagkakamali, ang total ng pinag-uusapan nating pera. Yung ba wala sa interes ng bawat Pilipino na mapanagot ang mga nagnakaw at maisoli ang pera? Yun lang naman ang mga sinasabi natin. Ba't sila nagagalit? Baka kaya sila nagagalit dahil kasama sila doon sa mga tao na pinagbibintangan nagnakaw o kumulimbat ng pera ng Pilipino ng ating gobyerno. Kung Mike, balikan natin kanina yung about dun sa supwenan ng NBI. Paano po pag ginamit po ng NBI yan tapos bigla kayong arestuhin? Bigla nilang gamitin na hindi ka sumipot. Alam na natin pwede mangyari yun eh. Pwede nila palang gawin. Alam mo, wala akong dyan, Kosay, hindi ako natatakot sa mga pananakot nila. Kailangan natin talagang tumindig eh. Pag natakot tayo, wala nang kikibo. Pag natakot tayo, hindi lang ngayon ang nakawan. Tuloy-tuloy na to. Hindi lang dito sa administrasyong law, sa susunod na administrasyon. Maging mga senador at mga congressman, wala nang matatakot kasi alam nila lulusot. Pati itong mga DPWH, pag nakita nila yung mga kasama nila, wala naman pala, kaya pala natin to. Magiging tuloy-tuloy na to. Pag hindi po tayo tumindig at tayo'y nagpatakot, wala nang mangyari. Ganito na ang magiging palakad sa ating bansa. At patuloy na masisira ang bansa natin. Kaya sa akin, sa atin, mga banateros at lahat ng ating mga kasama, wag po tayong patakot. At doon pa sa mga gustong sumama sa atin, sumama po kayo at kailangan po nating lumaban. Wala tayong kaaway na personal. Kahit na po sa politika. Wala akong problema kung anong politika ninyo. Pero itong korupsyon, panagutin natin yung mananagot. Panagutin natin yung mga nagnakaw. At itong pera, kahit papano, hindi naman lahat mababalik pa sa atin, pero kahit papano maibalik natin at magamit ng mga mahirap, magamit ng taong bayan. Kung Mike, anong next na mangyayari? Kaninong Blue Ribbon ang susunod? Meron po ba o wala? Kayo di ba, nakausap niyo po si Senator Marcoleta. Kailan po ba ang next na Blue Ribbon? Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po yung nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Avellino versus etong Cuenco na kaso, nung una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Dilalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao.
for the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba, ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuhin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung... So I'm sorry, Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Black to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinse yung mga senador, kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad. Nagagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa. Yun din, narinig ko rin yan. Maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam nyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pating impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman yung ating bansa. Yun nga yung corruption na nga, hindi na resolve tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon at ang ating saligang batas. Patuloy nilang tinatakpan ng katotohanan. Yun ang dapat nating labanan. Kung Mike, di ba sila ngayon ay naka-lockdown? Tama po. So, Tama po. biglang next week, pag may special session para kanilang ipatibay yung 12-0 nila na yon, magbiglang mag-o-open ang Senate. Wala na, clear na. Wala na security threat. Nawala bigla. Pambihira, Kakaiba talaga sa Senado, Talagang biglang nawawala pagka sa kanila. Iba talaga. Ako'y nagugulat. Maging yung pagpasok ko doon sa Senado nung unang araw, nung 18 Marines. Pero mo, hinarang kami. Alam mo, kasi pumunta kami sa taas. Siyempre, kilala naman ako ng mga ibang kasamahan doon. Tapos nakita nila yung sabi, saan kayo pupunta? Sabi ko, doon lang kami sa toilet. And lapit 5 meters away sa second floor. Nung nakita nila yung mga sundalo, teka lang po, tayo pa, i-clear. Sabi ko, ba't i-clear mo pa? Yan lang naman yung banyo. Babalik ulit kami doon sa reception para nga mapapasok kami. Nagkakaharangan kasi doon sa baba. Tapos nung bumaba kami, nagkasigawan na. Nakita ko nga na hinarang ni Secretary John Vic Rimulya. Pero hindi ko medyo malayo, hindi malinaw sa akin. Nung naglalakad na kami, si Atty. Baligod naman, hindi niya napansin, nagpapa-interview, nandun pa rin yung mga polis. Kaya ako mismo yung humila na kay Atty. Baligod. Sabi ko, na parang niisip ko,
para sa isang institusyon ng demokrasya, para sa isang sinasabi nilang poste o yung ating pillar of democracy, ang Senado, napakahirap magsalita. Napakahirap na para bang pumunta ka magsabi ng katotohanan. Pati yun, gigipitin ka. Na nakakagulat dito sa ating kasaysayan ng ating bansa at yung evolusyon demokrasya. First time na nakita na, di ba? Ang Senado naman, talagang dyan ang banatan, dyan nagsasalita lahat, dyan yung pinapakinggan ang bawat salita ng kahit sino. Pero ito mismo, inaharangan. At nitong pangalawa nga, andun na naman yung mga kapulisan para harangin sila. At nakita ko yun mismo na nakaharang yung mga pulis. Na, yun nga ang binanggit. Pero ito natutuwa din naman ako dahil may mga pulis doon. May isang pulis bumulong pa Sabi niya, Sir, pagka ganyan na po ang order na arestuin yung mga Marines, hindi na ho kami papayag. Tutulungan po namin sila. Hindi ko na babanggitin kung sino doon. Pero may ganyan naman simpatsya talaga. Naintindihan ko, trabaho din yung mga kapulisan natin. Pero siguro, kung minsan, pagka naman sinabi kahit trabaho lang, umaabot sa sukdulan dapat siguro yung mga ganitong klaseng panggigipit, nakikita nila at huwag silang paggamit. Kung Mike, may balita kasi ako na hindi daw pinapasok ang mga staff ni Senator Bato. Nabalitaan niyo po ba yun dyan? Hindi daw pinapapasok ngayon ang mga staff ng opisina ni Senator Bato? Hindi ko sigurado kung lahat sila, pero bilang ang pwedeng pumasok. Bilang ang pwedeng pumasok sa Senado. Hindi ko lang alam kung lahat sila sa opisina ni Senator Bato. Kung Mike, sa tingin niyo po, itong nangyayari ngayon sa Senado, kagustuhan ba to ng BBM senators o mismong si BBM ang may kagustuhan nito? Para sa akin, para sila umararte ng ganyan, kay Presidente mismo yan, kay President Bongbong Marcos. Kasi nakita mo naman nung nagkaroon ng pagkakaroon ng pagpalit ng liderato, walang kagatol-gatol. Sinasabi lang, we recognize the Senate presidency or the leadership of Sherwin Gatchalian. Pagkatapos naging may Kongreso, we recognize the leadership of Sherwin Gatchalian. Hindi ko makita kung saan nanggaling yung batayan na yon. Malinaw ang ating saligang batas, 13 senators, di ba? Maligaw ang sa ating saligang batas, ang rules ng Senate ng ating Senado para ikaw magkaroon ng majority 13. So babalikan ko muna yung quorum. Naalala nyo kay Senator Soto, nagsabi sila yung virtual voting, magbotohan, nag-walk out ang minority. Wala doon si Senator Chis So 12 lang sila. Sabi ni Senator Soto, I would like to question the quorum. Dahil 12 lang sila, nagpaubaya ang mayorya. Dahil wala nga si Senator Chis. At that time, kasama lang Senator Chis, dapat 13 sila. So, nung sabi ng ganun, hindi tinuloy ng mayorya kasi 12. So, pagdating naman sa kanila, nung 12 pa lang sila, sabi na nila kaagad, meron kaming quorum sa 12. Sila nga yung question noon, ilang araw lang nakaraan. So, anong ibig sabihin? Kung meron pong 5 sa minority, at merong 8 sa majority, yan ay quorum na. Quorum na po yan. They can already conduct business because that is 13. Pwede na sila magpasa ng batas kung ano man kailangan nilang gawin. Pero para palitan ang Senate President at Speaker pro tempore, ang Sergeant at Arms, at saka ang Secretary of the Senate, kailangan nila 13 ang bumoto. So kahit na 13 tong nandito sa plenaryo, 8 at 5, hindi sila pwede magpalit ng mga opisyalis. Pero nakita nyo, ginawa nila, nagpalit sila ng Speaker Pro Temp, nagpalit sila ng SecGen, nagpalit sila ng Secretary of the Senate. So talagang mali, kahit saan ko tingnan. Yun lang, hindi ko na kailangan magpalalim pa sa batas. Yun lang rules ng Senado at yung rules ng yung ating konstitusyon at yung rules ng Senado, klaro na. Ang quorum is 13. So sa madaling salita kong ngayon, ang dapat kilalaning Senate President si Senator Cayetano pa rin. Pero pero bakit kanina po parang yung trabaho, yung pirma ni Senator Cayetano, katulad halimbawa sa mga sweldo ng empleyado, si Senator Gatchalian ang pumirma. Valid po ba yun? Hindi pa yun. Etong ginawa nila ngayon na sinara ang Senado, yung pagpasok pa lang namin, sinara ng Sergeant at Arms, illegal po lahat yun. Dahil yung po lahat ay dapat nasa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yung sinabi ni Senator Gatchalian na work from home, walang magtatrabaho dito, walang hearing dito. Illegal po yun. Lalo tigit pa yung sinasabi ninyong pagpirma sa sweldo. Dahil yan dapat kay Senate President Alan Cayetano yan. Alam mo, kung nakikita ko nga talagang
ginagawa talaga din ng paraan. Kasi sabi ni Senator Soto at ang iba pang senador na doon sa kabila, seryoso daw itong threat. Pero ang sabi naman ng NCRPO chief, wala naman daw sila nare-receive. So, mas magaling ba yung, paano ba to? Mas magaling ba yung intel ng NBI kaysa sa PNP natin? Paano ba? Di ba yung NBI nga lumusob sa Senado? Yun nga. Baka sila yung threat. Baka sila yung threat dyan. At saka alam mo, ang sama nung biglaan na ganun di ba? For example, ayaw nila talaga yung Blue Ribbon Committee hearing. Mag-a-announce kayo one day or two before ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi pwede naman na magkaroon ng hearing sa ibang lugar. Allowed naman yan. For example, sabihin ng Senate President o ng Blue Ribbon Committee, Sir, medyo sira yung kuryente natin dito, may problema sa building, pwede ba ako mag-meeting dito sa let's say sa Conrad's? Sige, allowed. Sana ganun at nag-prepare. Kasi nga, di ba, kailangan mo ng mga stenographer, kailangan mo ng mic, lahat ng physical preparation, logistical preparation, kailangan gawin Pero talagang makikita mo, ginagawa lang nila to dahil ayaw nilang pagsalitain yung mga sundalo. Pati itong away na to. Sabi ko na nga parati, yung impeachment, hindi naman nila kaya yan kung ang batayan is 24 na miyembro ng Senado. Yung pagkapalit ng saligang batas, hindi naman nila magagawa yan Ang magagawa lang nila ay, at ang gusto lang nilang gawin, ihinto ang Blue Ribbon Committee hearing. Hanggang sa ngayon, yan ang ginagawa nilang panggigipit. Halimbawa, ngayon, alam natin, umiiwas talaga sila na makapagsalita doon sa Blue Ribbon nila, itong 18 na sundalo, dating sundalo. Pero hindi naman sa habang panahon ay maiiwasan nila at magkakaroon ng pagkakataon na magharap-harap talaga. Paano kung alam naman natin yan, nagko-contempt talaga sila pag hindi nila nagugustuhan yung naririnig nila. Paano yan kung pag kinontempt sila, halimbawa, inimbita kayo, tapos kinontempt din kayo, ano po mangyayari pag ganun? Inaasahan ng mga sundalo yon, alam nila yon. The day before kami nagpunta doon, nabanggit ko na maaari kayong i-contempt, maaari tayong ikulong, maaari kayong ikulong. At ang sabi ng mga sundalo, handa sila sa ganong sitwasyon. Pero kung tatanungin na nagsisinungaling ba sila, wala. Kung may mga itatanong at kahit anong tanongin, kaya ba nilang sagutin? Kaya nilang sagutin. So itong pananakot nila ng contempt, alam mo naman itong mga sundalo Nakita nyo naman yung mga litrato nila. Tingnan nyo po yung kay Atty. Levy Baligod, nung sila yung mga sundalo. Buhay naman Umabot na sila sa gano'n na maaari nilang ikamatay yung kanilang paninilbihan sa pagiging sundalo, lalo pa itong mga Marines. Ito pa lalo. Nung nag-usap na kami isang beses kung di ako nagkakamali, isang buwang nakaraan, sabi nila, nakaupo kami, nagkikwentuhan, sabi nila, sir, doon nga sa gera alam namin may kaaway. Ito, kami mismo. Alam namin na yung ginagawa namin, yung nakawan, makakatulong kami. Alam namin na ito yung para maganda sa aming mga kinabukasan ng ating bansa. Alam namin ito yung maganda sa aming mga anak. Klaro sa amin to Nakita namin talaga yung pag-deliver ng pera at nakita namin yung korupsyon. So, bakit hindi namin pwedeng ialay ang buhay namin dito? Kaysa nga naman doon nung nasa bundok sila na alam din naman nila kung ano yung halaga ng ginagawa nila. Pero sino yung kaaway nila? Ano yung rason? Bakit sila umatake? Hindi siguro klaro sa kanila yun O doon sa kanilang kaalaman bilang mga sundalo. Kung bakit umatake sa base na to, kung sino kalaban nila. Pero dito, klaro sa kanila Alam nila yung kalaban sa kanilang isip, sa kanilang damdamin, alam nilang para sa bayan to. Kaya wala nang takot itong mga sundalong to. Handa silang harapin. At ako naniniwala yung 14 at saka yung 7 dadagdag pa. Ayun. Marami pang tutulong sa kanila. Ito pananaw ko lang naman ito, Sa tingin ko, kahit ipakulong nila or i-contempt nila itong 18, sinabi mo nga, may 14 pa. So, hindi rin ito matatapos doon Tuloy-tuloy pa rin. Parang ganon. Tama Tuloy-tuloy pa rin. Tama, tuloy-tuloy pa rin. At meron pang 7 na lalabas. Meron pang 7 na... 14 plus 7. Pero ang Plus isa sa 7. pinaka-importante kong Mike kasi si Zaldico sa susunod ba na kung sakaling magkakandak ulit ng hearing itong sila Senator Marcoleta lalabas na ba si Zaldico? Kasi pwede na daw siya via Zoom Nung nakaraan nandiyan yung kanyang abogado. So ina-expect or kasama ba yan sa pwedeng i-expect ng mga kababayan natin? Isa yun sa mga bagay na ako din, alam niyo naman na nakakausap ko si Congressman Zaldico noon, pero isa yun sa mga bagay na binabanggit ko doon sa mga kumakausap sa kanya kasi hindi ko naman direktang pwedeng sabihin si Zaldico, pagka na lang tatawag yan, doon lang kami makakapag-usap. Pero yan yung isang bagay na akin binabanggit na sabihin nyo kay Congressman Zaldico na ito yung pagkakataon na dapat siya magsalita. Dahil nakapagsalita na naman siya Nasabi niya na yung dapat sabihin sa ating bansa. Ang kailangan na lang namin, isara
gawing legal yung kanyang mga binabanggit tungkol dito sa mga binanggit niyang korupsyon. At syempre, bigyan niya rin ng laman at substansya yung binabanggit ng kanyang mga sundalo. Ang malinaw dito, nagsalita na si Sergeant Orly Gutesa. Nagsalita rin si Saldico na dugtong doon sa mga sinasabing nakaw na pera. Ngayon, sinasabi ng mga sundalo, yung sinabi ng aming boss at nung sinabi ni Saldico na boss nila at yung sinasabi ni Gutesa ay kasama rin. Pero syempre, sa isang legal na kaso, kailangan mas detalye. Ano ba itong mga perang to? Pero alam mo, Boss Dada, kuminsan yung kamay ng Diyos, sinasabi nga natin, nandyan eh. Kuminsan no, yung mga nangyayari, hindi natin alam bakit. Magugulat ka, may dokumento na pwede nilang ipresenta. At ito nga dapat ipresenta ngayong araw na naiwan ni Congressman Saldico. Na doon nakikita kung saan nagpupunta yung mga pondo. At a proper time, ipipresenta to ni Atty. Baligod. Naiwan ni Congressman Saldico. Kung nakita naman natin, no, yung consultation or consultative meeting ba tawag nila doon, halos walang nanood, walang interesado eh. Ngayon, doon sa Blue Ribbon Committee hearing ni ni Senator Marcoleta, ang dami nanood, pati yung presscon na nila doon sa opisina ni Senator Robin. Yun ang gustong marinig ng taong bayan kasi si Congressman Saldico doon sa Blue Ribbon ni Tulfo, sigurado hindi nila papayagan yan via Zoom eh. And I think mas flexible yung yung Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Marcoleta. Yes. Gusto ng tao na magtuloy yung Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Marcoleta. Kung ganito, sarado at isasara lagi ang Senado sa tuwing may rumors na mag-Blue Ribbon Committee, bakit hindi na lang natin gawin sa labas yung committee hearing na yan? Total, kinikilala naman ng taong bayan itong Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. O kaya kahit saan, sa kalsada, o kahit saan, sa Club Filipino, o kung sinong pwedeng mag-accommodate. Tama, Boss Dada, naalala ko, nag-hearing kayo ng Senate sa Davao. Oo, pwede yun. Yung nakaraan. Kasama diba? ka dun yung PI. Hindi kahit yung PI ni Senator Aimee. Di ba? Sa Davao sila nag-hearing. So pwede. Di ba? O bakit kung isasara nila yung Senado para mapatahimik itong mga 18 Marines at kung gusto ni Saldico magsalita, sundan yung mga pinagsasabi niya, bakit hindi gawin yun ulit ngayon? Suportado ng taong bayan yan. Oo. Tama ka dyan, Boss Dada. Kaya nga ako wala dyan sa studio ngayon. Dapat nandyan ako kasi medyo nahuli ako. At grabe yung ulan. Galing ako sa mahabang pagpupulong doon sa mga nabanggit mo. Kailangan talaga magkaroon ng preparasyon at ayusin kung saan ang susunod. At sa palagay ko nga, tama yung binanggit mo na hindi na dapat sa loob dahil lahat ng kaguluhan gagawin nila. So, yan yung ginawa ngayon. At itong mga sunod-sunod na araw, syempre kailangan ng koordinasyon, may mga security concerns. Yung 18 na ating kasundaluan, yung Brave 18, itong 14 na lalabas, may mga security concerns. At yun yung kailangan namin i-coordinate kay Senator Marcoleta, kay Senate President Alan Peter Cayetano, kung paano aayusin na magkaroon ng hearing sa isang lugar na hindi nila pwedeng gipitin na, hindi na nila pwedeng ipitin at maridinig talaga ng taong bayan. Alam mo, kaya naman yung tao ganyan kasi alam nila itong mga sundalo wala namang interes hindi naman to kumita, hindi naman to delikado pa sila ngayon. Yung pagsasalita na sinasabi binigyan ng pera, puro kasinungalingan, sinisiraan pa sila, may threat sa kanilang pamilya. Di ba nga, sabi ko nga sabi ninyo ang sindikato si Saldico, siya ang pinuno ng sindikato. Di ba tinitira yung kredibilidad ng 18 Sabi ko, sindikato na nga sila Ito na yung bataan ng mastermind. Kumbaga sa sindikato, yung hepe, ito na yung bataan niya. Sabi, ito na yung di-deliver. Anong credibility ang gusto pa nilang establish? Kung ganyan ang kwentuhan, di ba? Kung magdanakaw, sabi nga, bank robbery, meron kung sila 12, at yung 12 nagsalita, checkin mo ba naman yung record naman to? Kung ito'y matino, ito ba'y graduate, ito ba'y good standing, good moral conduct, sindikato nga sila. Sila yung magkakasama, supposedly, nung pagdanako sa bangko at ngayon nagsasalita sila, iyan ang boss namin. Kaya yan, Boss Dada, gagawin namin yan, yung hearing sa labas. Antabayanan niyo po. Siyempre, ang Balateros ang nasa front seat ng pandinig na yan pag nagkaroon ng hearing sa labas. Baka may problema kayo kung sa sa venue. Maluwag yung bakuran ni Coach Oli. Pwede sa kanya. Pwede dito. Dito na lang. Malapit lang sa expressway yun. Pero dito na lang kung Mike, pero lahat kami magkakasakit. Bakit?
Eh, alam mo naman, mag-interview nga lang, didemanda na nila eh. So, magkakasakit kami lahat sabay-sabay that time. Ayun. Hindi, Kong Mike, kami na ang unang mag-i-interview doon sa 7. Uli na yun eh, 7. Yeah. Si Coach Oli lang. Oo, ako may ano ko niyan. May lakad ako niyan, Kong. Si Coach Oli tsaka si Jack na lang. Ay, teka, ano Walang pala? kaso yung si Jack eh. Kay Uy, meron. Banat at saka kay Coach, meron, hindi ko alam si Master nandun. Nakunan ko kayo ng picture doon sa Department of Justice, pero hindi natin pwedeng ilabas yun eh. Ipo-forward ko sa inyo, nakita ko yung mga mukha ninyo, si Banat nandun sa sulok eh. Pero na-picture ko pa rin, na-video ko. Okay, Kong. Pero kung kung meron ako sa question, May suggestion ka na. May payo ka. ha? Ending na. May payo ka. ha? Kagaganyan eh. Ako pinakamahalaga sa question para sa ang lahat. Itong lugar na to itong lugar na to, makakakot na si Senator Bato. Makakalaya si Ginggoy. Saan? Philippine Arena. Philippine Arena. Doon ganapin? Sa Kung walang Philippine Arena? kalapin. Ikaw may-ari? Parang nagsasuggest ka. Nandun naman si Ikaw may-ari ka. Marcoleta Iglesia. Diba? Kung naman sila sa Iglesia, nila mo kung makakapasok yung mga employee na yan. Oh, bagay. Paano kukunin pa nila yung employee nun eh? Pero Kong Mike, may tanong ako. Kamusta na ba si Orly Gutesa? May balita po ba kayo dyan sa Patay kanya? na raw eh. Sabi ko Hindi, totoo yun. May ganong naging report mga 2 months ago ata. Kasi, ito, magandang to eh. Doon sa mga magkakabatch ng Marines, parang ata sila, 300, parang ganyan. Pagka nakita mo yung group chat nila, mga nasa 70 na lang o 100, ganyan. Pinakamalaki na 100. Lahat ng mga Marines, may kanya-kanya silang grupo. Pag tinanong mo bakit? Kasi out of the 300, namatay na yung mga kasama nila sa enkwentro. So, merong mga chat-chat na group chat na nabanggit yung kay Sergeant Orly at nag-worry din ako doon. Pero mga 2 weeks ago ata, kung di ako nagkakamali, nagpaabot ng mensahe na wala namang problema. Hindi mismo si Sergeant Orly, yung isang listahan niya na nakakausap at ligtas naman siya sa ngayon. Wala siya sa Metro Manila, ang pagkakaalam ko nasa probinsya, pero ligtas naman, which is the more important thing. Pero yun, kaya nga yung binabanggit ko lang yung mga group chat kasi kagabi lang na may makakwento na mga sundalo, parang masakit sa kanila yung sinasabing, huwag nyo silang tawaging ex-Marines. Kasi sa mga Marines pala, once a Marine, always a Marine. Hindi mo pwedeng isantabi o hindi mo pwedeng babuyin na wala ka na, hindi ka na sa servisyo, hindi ka na Marine. Pangalawa, yun nga, tuloy-tuloy yung mga chat groups nila. Kaya sila mismo, yung mga klase nila, nag-uusap-usap. At doon ko rin nalaman na, kuminsan nga, almost yung nagsimula silang 300, humigit kumulang 1/3 na lang ang mga natitira. Dahil din sa kanilang enkwentro, pagsisilbi sa bayan, yung kanilang pagiging sundalo ng ating bansa. Kung Mike, kung once ay Marine, will always be a Marine. Ang tanong once an adulterer, will always be an adulterer. Ako, sino ba dyan sa Banateros ang pinagsasabihan mo? Wala dito, nasa may Pasay. Ganun ba? So, Kong Mike, anong masasabi ng 18 Marines doon sa binansagan silang kargador? Alam mo, nung tinanong ko sila, sabi nila, sir, tanggap naman namin, sisiraan talaga kami. Pero ako sa akin ako yung nasasaktan para sa kanila eh. Kasi alam ko yung sakripisyo nila, nakikita ko yung sitwasyon nila. Kailan lamang nag-anak ako sa binyag doon sa dalawang Marine na, yun, syempre, binuin mo, nag-anak sila sa binyag, pagkatapos lalayo ka sa pamilya mo dahil kailangan nakatago din sila. So, hindi simple yung pinasok nila dito. Talagang sakripisyo din talaga sa kanila. Kung Mike, i-summarize natin, kasi mukhang lahat ginagawa na ng gobyerno ito para kayo ay i-discredit at wala din tayong makasamang kakampi. Ang taong bayan na lang ang kakampi natin dito. Bilang parte ng Rage Coalition, kailan ba uli magtitipon-tipon ang taong bayan? Nag-usap kami ng ang aming pinaka-pinuno dyan, si Mayor Baste Duterte. And yun nga, nagkaroon din siya ng issue sa Davao. Kung nakita ninyo nangyari sa kanila, doon sa issue ng basura, parang ginigipit pa mismo yung kanilang lokal na gobyerno sa ilalim ni Mayor Baste. Talagang wala. Lahat ng pwede nilang isipin at gawin para gipitin ang mga kumakalaban dito sa korupsyon at mapapanagot ang mga nagnakaw ay ginugupit ng gobyernong to. Ang sabi ni Mayor Baste sa akin, once na bumalik siya, sabi ko, Mayor, maraming nag-iintay na gawin na natin yung... Kasi maraming mga imbitasyon sa iba't ibang probinsya, iba't ibang region na i-launch na yung Rage Coalition sa kanilang lugar. So ito yung ginagawa namin. Pangalawa,
mananawagan din po ako dun sa ating mga kasama sa Rich Coalition dito sa Metro Manila, lahat po ng mga grupo na sumusuporta kay President Rodrigo Duterte, kay VP Inday Sara, na ito pong gagawin na hearing next week. Samahan niyo po kami. Kailangan po namin kayo nandun kasi baka umabot sa punto na arestuhin yung ating mga sundalo. Umabot sa punto na arestuhin si Senador Marcoleta. Kailangan po ang ating pagsasama-sama at pagkakaisa para mapigilan kung anumang mga masamang balakin nila. Ayaw ho nila magsalita. Yung 14 na karagdagang sundalo, at palagay ko, gigipitin din nila itong mga sundalong to. Pero kailangan po natin madinig ang katotohanan. Kailangan po tayo maging matatag. Kailangan po nating lumaban at magkaisa. So, either Monday or Tuesday, i-announce na lang po namin to mga kasama sa ating po mga kosa ko sa Banateros. Tulungan nyo na rin po ako mag-announce kung sa Monday or Tuesday na magkaroon po ng pagkakaisa para sa gaganapin na panawagan ng Blue Ribbon Committee para madinig pa ho natin. Hindi lamang yung 18, yung karagdagan na sasabihin nila, ngunit yung 14 na bagong magsasalita ukol dito sa nakawan sa flood control sa ating bansa. Ayun. So, Imbitado po ba yung mga Bulaga senators diyan sa gaganaping hearing na yan kung sakaling meron pa? Imbitado po ba sila? Yes, Boss Dada, lahat imbitado. Sinabi ho yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi kaya ako nabanggit to, kasi yung ibang, nung tinatanong ako, bakit ito lang pinag-usapan? Sabi ko, narinig nyo naman si SP Alan eh. Lahat po kayo, bumaba dito, pumunta dito. Nakita nga nung marami, yung mga ibang mga senador na sa kabila, nanonood sa live, habang nagkakaroon ng hearing. Sana bumaba na sila, at doon na sila nagtanong, at doon na nila kung sakali man, pinasinungalingan, kung ano yung mga binanggit ukol sa kanila. Pero yan po, imbitado ang lahat para dyan dahil yan naman talaga yung Blue Ribbon Committee. Yan naman po talaga yung itinakda na Blue Ribbon batay doon sa eleksyon na ginawa nila sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yung sinabi ninyo pala kanina kung na special session na kanilang idadaos, parang may narinig kasi ako na itong si Senator Sherwin Gatchalian, yung nagpapanggap na Senate Pro Tempore, acting. Okay, sabi niya, nag-post daw siya sa kanyang social media na 16 pa rin daw yung numero to impeach VP Sara, pero tinake down daw niya yun. Oo, yung post na yon, may mga nakakuha ng screenshot eh. Ngayon si VP Inday Sara kahapon tinanong siya ng media. Tinanong siya kung kanino siya, sino ang susundin niya doon sa dalawang paksyon ng Senado. Ang sabi po ni VP Sara, which is dapat ganoon naman talaga pag nasa executive ka, di ba? Wala ka dapat pinapanigan kasi co-equal branch mo yan yung Senate eh. Sabi ni VP Sara, dapat talaga Supreme Court ang nagdidesisyon kung sino ang tama sa dalawa na ito. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ninyo na ipupush nila yung 12 para mapalitan talaga, makapag-elect sila ng Senate President. Tapos ikukulong yung ilan sa mga nasa majority, yung totoong majority, kukulong yan sila Senator Robin Padilla, sila Senator Marcoleta. So, yung magiging 2/3, bababa, di ba? Magiging 12 na lang, yun yung sinasabi ninyo. So, hindi ba dapat kumikilos na po yung grupo natin or wala po ba kayong naririnig na mayroon magpipetisyon dyan sa Senado? Kasi definitely, kung aantayin natin magpetisyon yung kabilang grupo, parang alam nila na matatalo sila kasi alam nila na mali yung ginagawa nila, illegal yung ginagawa nila eh. So tayo na mga nasa legal, naniniwala doon sa konstitusyon, hindi ba dapat yung grupo ni Senator Cayetano nagpupunta na sa Supreme Court para hingan ng linaw or mabigyan ng linaw itong constitutional question na ito? Tama ka, Boss Dada. At tingin ko naman ginagawa ito ni Senate President Alan Cayetano. Grabe din yung pressure sa kanya, no? Para manindigan at tumayo para dito sa katotohanan. Alam nyo, para sa akin, napakahirap na sabihin mo yung gabi ay araw at yung araw ay gabi. Hindi mo pwedeng sabihin na ngayong oras na to ay maliwanag sa labas. Dahil yan, napakalinaw at kasinungalingan para sabihin kong maaraw sa labas na kung ano oras na, gabi na, hindi naman pwede. Kaya po para sa akin, bagamat gusto kong hintayin ng Korte Suprema, alam ko rin naman yung batas eh. Alam ko rin naman kung anong sinasabi ng rules ng Senado at ng ating saligang batas. Meron nga isang abogado, mga pumupuna-puna lang kung ano, sinabi ko, alika, magdebate tayo. Ikaw, abogado ka. Pero ako mismo sasabihin ko, napakalinaw. Ang quorum ng Senado, kahit na nandiyan pa si Senator Jinggoy at nandiyan pa si Senator Bato de la Rosa, ay 13.
13 ang quorum ng Senado. Ngayon, pinapalabas nila ngayon na nakapagpalit sila ng liderato. Hindi pwede yun kasi wala kayong quorum to conduct business. Ang pangalawang tanong, ang Senate President and the officials of the Senate. Bakit mo sasabihin 13 para palitan ng Senate President at ang Speaker Pro Temp at ang SecGen at Secretary, pinalitan mo lang ay yung Pro Temp, which is now si Senator Erwin Gatchalian, yung Secretary General at yung Sergeant at Arms. So, dito, sinabi mo 13, dito sa baba, hindi mo naman sinabing 13 at pwede na yung 12. Grabe na ang pambababoy at hindi natin dapat payagan yan. Hindi pwede na yung ginagawa nilang kamalian ay tatakpan nila ng legal cover. Tatakpan nila ng illegal na pamamaraan. Katulad nito, yung kay Senator De La Rosa, hindi nagdesisyon ng Korte Suprema. O ang ibig bang sabihin, mali yung kay Senator De La Rosa? Hindi. Kailangan pa rin siyang lumaban tungkol dyan. At yun nga, di ba nananawagan tayo sa Supreme Court, magdesisyon kayo kung legal o hindi ang warrant ng ICC at pag-aresto kay Senator De La Rosa. Dahil pagka hindi, nagkakagulo ang ating bansa at ito nga nangyayari ngayon. Yun, may petisyon yun na malinaw na isinumite sa Korte Suprema. Ngayon, kailangan mag-assert ni Senator Alan Cayetano at ginagawa naman yan. Kaya kailangan natin silang tulungan. Kailangan natin silang tindigan. Hindi ako maghihintay ng desisyon ng Korte Suprema. Tama na mag-desisyon ng Korte Suprema, kundi magkakagulo ang ating bansa. Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag dun sa mali na ginagawa nila. Hindi ako papayag sa baluktot na mga sinasabi nila. Hindi nila pwedeng sabihin na ang quorum biglang bumaba sa 13. At hindi nila pwedeng palitan si Senator Loren Legarda na pro tem. Pero si Alan ayaw nilang palitan. Kitang-kita naman. So ito yung sitwasyon natin na pinipilit nilang itama yung mali pero kailangan po nating labanan. Kailangan natin panindigan yung tama. Dahil inuulit ko sa huli, itong away na to ay dahil sa Blue Ribbon Committee hearing. Ayaw nilang may magsalita tungkol sa nakawan. Ayaw nilang may magbunyag doon sa nangyaring bigayan at delivery ng maleta. At yan ang labanan sa ngayon na kailangan natin. Hindi po pwede nung tumahimik at manood lang. Kailangan nating labanan. So napakaganda nung sinabi ni Kong Mike kasi may ine-expect ang taong bayan na may bigla ang committee hearing. Ayun. Kung hindi man pwede sa Senado, sa ibang lugar. O kung kailan yan, abang-abang na lang. Bukas ay Independence Day. Oo, Yes. Actually, ang dami nga mga subscribers ng Banateros nagtatanong kung meron bang magaganap na pagkilos bukas dahil syempre araw ng kalayaan. Kalayaan. Oo. So, kung Mike, wala ba bukas na mga ino-organize na pagtitipon? Kasi nga, Boss Dada, dapat sana talaga merong isang grupo na nag-spearhead nitong pagkilos bukas. Pero dahil nga sa kaguluhan ngayong araw, itong nakaraang 2 araw, pilit naming inaayos kung paano nga madidinig pa yung ating mga kasundaluhan, yung kanilang pananalita. Hanggat maaari naman, ayaw natin ng gulo Gusto natin dumaan tayo sa proseso. Gusto natin demokrasya. Kaya ngayong araw, dire-diretso yung aming pakipag-usap at maging bukas, palagay ko, Sabado, Linggo, dire-diretso to para talagang maibuo. So bukas maaring may mga pagkilos po dyan, sumama po tayo sa mga panawagan, nandun din yung mga kasama sa Senado. Pero ang focus ko ngayon na Boss Dada, sa ating po mga kasama sa Banateros at na nanonood, para matuloy yung panawagan na hearing umaari sa labas na ng Senado. Kung mayroon pang isa, kasi marami rin mga nagtatanong sa aming mga vlogs, concerned sila dyan sa 18 Marines. Alam din nila na napakaraming kaso na kinakaharap. Fake news, yung sinasabi na binibigyan nyo sila ng milyon-milyon. So, sino po ba ang sumasagot ng mga ng mga attorney's fees, ganyan, yung kanilang mga pang-araw-araw? Alam naman natin, hindi naman malaki ang sweldo ng mga Yes. ex-military natin. Marami din po kasi kaming mga followers na gustong magpaabot ng tulong. Oo, Yes. para dito, para maipakita daw nila yung kanilang suporta, para hindi naman panghinaan ng loob itong mga 18 Marines. Pwede nyo po bang sabihin sa amin kung saan pwedeng tumulong, kanino pwedeng ipaabot, para kung sakali, pwede namin i-announce kasi kami Banateros, ayaw namin tumanggap Mas gusto namin Tama. sana diretso na lang para para wala tayong problema. O kung meron man. Nang yun nga nangyari, Boss Dada, nag-usap-usap kami ng mga sundalo, sabi rin nila, ayaw din nilang humawak. So sabi ko, sige, yung agreement? So si Attorney Levy magbubuo ng isang account na para doon lang papasok lahat ng tulong.
bukas ko ho makukuha sa lahat po ng gustong tumulong. Talagang ang daming tawag, ang daming mga messages na tutulong dito sa 18 Marines. So bukas po, makukuha ko rin po yung account na yan at yan po ipopost ko at hingi din ako ng tulong sa Banateros para malaman ng tao kung saan sila pwedeng magpadala. Tapos sabi nga ni Atty. Levy, magkakaroon ng para talagang posting kung magkano, kung sino nagpabigay, kung ayaw magpasabi ng pangalan, wala namang problema. Pero yung iba po, pwede naman talagang i-post para malinaw ho sa lahat. Walang taguan. Doon sa katanungan mo, Basdada, sa legal fees, of course, andyan si Atty. Levy Paligod. Yun naman po sa pang-araw-araw nila. Nandito naman po ako, nakalalay din sa kanila. Pero talagang kapuso talaga. From day to day din naman ang existence ng ating mga kasundalan at believe din naman ho ako sa sakripisyong ginagawa nila. Tsaka maganda yung sagot mo kung Mike doon sa sa isang interview sa'yo na ano bang masama sa tumulong kung tinutulungan mo sila. Hindi ba? Opo. Pero hindi totoo yung sinasabing ganung kalaking tulong na parang sinasabi binabayaran mo sila para mag-destabilize or magsinungaling laban sa gobyerno. Yun ang katotohanan, yung parang sabihin na parang ginawa nila kay Orly Gutese. Yung sinabi nila na sabi nila magsalita ka na pinangakuan ka ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor para ikaw ay magsalita. Ganon din ang ginagawa nila dito na may kapalit yung kanilang sasabihin. Wala pong kapalit. Wala pong kapalit yan. At talagang nung huli ko na lang nga nakausap yung mga Marines na yan, the day before, the day before ng Club Filipino, mabilis na pakipag-usap. Pero yung mismong nakaupo ko sila nung pagkatapos ng press con, doon ko na sila nakikwentuhan. And talagang ako tumutulong. Kung anong pwede kong itutulong at itulong ko. Pero yung may kapalit, wala ho. Kong Mike, last question po. Kanina nabanggit ninyo, meron ding tumanggap ng nagpapadeliver din ng babae dito sa lower house. Ang hilig mo talaga ko sa talong ng babae wholesome ka. Hindi kasi yan ang interest ngayon sa social media. Babanggitin din ba nitong 18 Marines o nitong 14 Marines kung sino dito sa lower house o sa mga congressman ang nakakatanggap? Dugtungan ko na rin lang. Hindi, baka mamaya meron din nagpapadeliver ng lalaki naman dyan. Yun ang yun ang parang gusto natin abangan kung meron Baka driver. Pwede. Diba? Sorry, Coach, hindi ko alam yung kwento sa Kongreso, pero nakakatawa din yung mga kwento nila Pagka pinakinggan mo, talagang, kasi nga, di ba, never ko narinig yung doon magpapapunta ng babae sa Kongreso. Yun, nadinig ko sa kanila. Hintayin na lang po natin sila magkwento pag nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. And kasi, syempre si Saldico, congressman, chairman ng operations, siguro madalas sila nakikita, nag-uusap, may mga ganitong bagay, hindi ko alam. Pero yan, makikwento po yan ng mga sundalo. Ayun, Kung kinuwentuhan ako, Coach, wala akong alam. Kung sa lalaki o sa babae, hindi ko po alam kung in fact, nung kunento nila yung Congress, hindi ko na po inalam kung sino yung mga nakaupo dun Kung sino yung mga kasama sinong kasama mga congressmen. Binanggit pa nila yung mismong room. Kaya magugulat ka, sabi ko dun sa room na yon. Pwede ba yun? Sabi nila, sir, malaki naman yung kwarto namin dun Sabi ko, malalaki nga yung mga kwarto dun. Nako, maraming salamat dating Congressman Mike Defensor Hindi kayo salamat at hindi kayo natatakot. Kanina nabalitaan namin na si Manong Chavit nagdamit na dilaw. Yes. Nakuha yata. Sa tagal-tagal na panahon ngayon lang natin nakita si Chavit na na-aresto ng ganyan sa dami ng administrasyon na hindi naman naging kakampi niyan at nagsasalita yan. Pero po ba, hindi kayo natatakot? Kasi balita ko, di ba, pati yung misis nyo, yung anak ninyo, dinadamay na nila. Maraming salamat Kong Mike kasi nandiyan kayo. Final message po para sa mga kababayan natin na umaasa, nanonood at talagang lumalaban. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Banateros, sa inyong programa Vox Populi. Kayo po ang isa sa mga nanatiling programa na nagpapakita at nagsasalita ng katotohanan. Walang bias, walang pagtatakip. Talagang kung ano yung mga nakikita at kung ano yung mga opinion, mga salita, ginagawa po ninyo. Madalas ko po sabihin niya na yung Banateros nga, kayo, individual at ang grupong to, nauna pa ho kayo na nagsasalita sa mga kamalian ng ating bansa. Ako ho, nagsalita nung lumabas si Sergeant Orly Gutesa. Nagsalita siya ng korupsyon, magmula noon, tinutulungan ko siya kasi pinagtatanggol ko siya, nagsasalita ako para sa kanya. At mula po doon, lumabas naman itong 18 Marines. Patuloy ko po silang tinutulungan dahil ayokong mangyari yung nangyari kay Sergeant Gutesa na mula sa proteksyon ay ginawang detensyon ang nangyari sa kanyang sarili. Kaya po sa kanyang pagkatao, yung kanyang mga kasamahan,
na sundalo. Kaya itong 18 Marines, patuloy kong tinutulungan. May lalabas pang 14, hanggat abot ng aking kakayanan, tutulungan ko rin po sila. Dahil nga ho, itong nangyari sa ating bansa, ang pinakamalaki, pinaka-organisado, pinakamalawakan na korupsyon na nakita natin sa ating bansa. Ngayon, itong korupsyon na to, dahil nagsasalita tayo, dahil dito sa 18 Marines, ginagamit naman ang puwersa ng gobyerno, ang ahensya ng mga gobyerno para patahimikin tayo, para takutin, para gipitin. Alam niyo sa flood control, ang may kaso lang, 6. Yung 3 pa ata doon, meron pang meron pa silang pinasok sila sa Witness Protection Program, naging state witness pa. Binabanggit ko yung 6, ito yung malalaking pangalan. Kasi iba doon, yung mga maliliit na kawani ng DPWH. Dito po sa atin, ng mga nagsasalita, 40 na ang may mga kaso, ang may mga panggigipit. Kasama na ang banatero sa kinakasuhan. Kaya makikita nyo, magmula sa korupsyon, ito naman panggigipit. Ito na po ba ang martial law? Ito na po ba ay papayagan natin ang patuloy na nakawan? Papayagan po natin ba ang patuloy na panggigipit sa taong bayan na nagsasalita laban sa korupsyon? Kaya po tayo, Vox Populi, boses ng tao, magsama-sama po tayo, lumaban tayo at ituwid natin. Dahil ito na marahil ang tanging pagkakataon na ayusin natin ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa Banatero, sa Vox Populi. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat na kahit busy-busy kayo, Kong Mike, naisingit nyo pa ang Vox Populi. Thank you very much. So, Thank you po. Ayun, Thank you, Kong. Thank you. Maraming salamat. Grabe. Mike, pag may problema ka, happy ka lang ha. Ba, kailangan niya pera? Ano yun? Wala ng pera, walang problema. Okay? Oh, may ano to, kumita to, may bagong movie to eh. Oo, ha? O kailangan mo ng pera, happy mo lang ha. Kailangan ko rin eh. Okay, Kong. Maraming salamat po. Sa ulitin po.